Kinakawawa mo si puti. Ay nako, ginawa mo na namang off-road. Ay, yun eh, may kaperangkot na daan. Monumento Camellia Gapan. Okay, touchdown tayo sa proper ng Talavera. Ano bang problema dito sa dadaanan? Kung puro bundok yun at puro... ay na, Maritaw. Yung panahon, parang hindi nakikiayon sa atin. Welcome to Ifugao. Banaw, Racer, this is real. So ngayon mo lang dito na-explore itong buntok na to. Nice rock formation, no? Sinira. Sagada transient. Maghahanap na lang kami ng tutuluyan. Pero mamaya na tayo sa labas. You're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. O yan, ito na yung mga pugs. Sea of Clouds again. Sea of Clouds ba? Magsagada ka na. Magsasawa ka pa. Ayun, ito na ulit yung welcome to Sagada. At naramdam ko na naman ang lamig. Ito ha, ulitin ko lang sa inyo mga idol, sa susunod na pupunta kayo rito at sa mga nagbabalak pumunta, itong way na itong daanan nyo, wag yung kabila. Mas maganda to, maniwala kayo sa akin. Kahit naka 4 wheels kayo, mas okay dito. Kahit yung mga para sa mga beginner din na nagmumotor, mas maganda to ang daanan. Now we know. Ngayon mas okay manakbo si puti kasi wala kaming mga karga. Mas maganda yung buwelo niyan. Unlike kahapon na talagang mabigat kami at sobrang bigat namin kahapon. Medyo gumagapang, pero pag kaming dalawa lang ni Mrs. Isa Rider, maning-mani lang yan. Lalo na siguro kung wala akong angkas nito, di mas madali lang talaga to. Sobrang gaan siguro natin. Tanggapin na natin ang katotohanan na ang Isa Rider 150 natin ay mabigat na motor talaga to. Malaki na, mabigat pa. Hindi ito katulad ng mga NMAX na halos kasing laki nga niya pero magaan ang NMAX. Magaan itulak. Pero okay naman to, okay naman manakbo to. Kasi nakakarating nga tayo kung saan saan lugar eh, di okay. Kahit 2 bulbs lang yan, papalagyan. Uy, bangin, ay isa pa, wag kayong pupunta rito ng lasing. Tignan nyo. Buti nila may babagsakan. Ako, walang harang, kinain na yata yung harang. Okay, may ano pa tayo, may 4 kilometers pa tayo para makabalik tayo sa downtown. At ito, mag-uumpisa na naman yung lamig sa katawan ko, nilalamig na naman ako. Grabe, mapasok na naman, nakatatlong suot akong long sleeve pa rin. Hindi pa rin ako nagpapalit simula kaninang umaga. Kasi hindi naman ako pinapawisan. Bakit ka magpapalit? Hindi ka naman pinapawisan eh, bango-bango ko nga eh. Mas na-enjoy ko pag wala kami dalang gamit eh. Makakabisado na namin ang Sagada. Kaya kung tatanungin ako kung babalik kami rito, pupunta kami rito, yes, 100% gusto ko pa rin talaga bumalik dito. Isa sa pinakagusto, ang isa talaga sa pinakagusto ko dito yung panahon niya, ang sarap. Pero siguro pagbalik namin ulit, magdadala na ako ng makapal na jacket. Hindi na ako magtitiwala sa mali-mali kong instinct na kaya kong naka-short dito. No, hindi kaya.
Ngayon magiging finisher na tayo. Malapit na tayo matapos sa ating loop. At andito na ulit tayo sa ating mga pinasukan kahapon. So sa ngayong ano na ito, siguro dediretso kami dun sa isang, ito yung tourist destination din sa gabi, pinapuntahan ng mga turista, Cellar Door. Yan, pupuntahan natin yun ngayon at mag-e-spend tayo dun ngayon ng ilang oras. Gusto ko rin maipakita sa inyo, at least kahit paano may idea kayo sa mga gustong puntahan. So sa ngayon talagang wala akong ibang maipapakita na kundi ito na lang, dahil bukas ay malamang babiyahe na kami. Pero kahit paano kung kami yung tatanungin ay na-enjoy naman namin dito. Na-enjoy ko yung Sagada Loop ko. Nakakapag-share tayo ng magandang daan na hindi tayo pahihirapan. Ito na yung Sagada Weaving, yung pinuntahan natin kanina. Okay, lapit na nga. Pag nakita nyo na yung Sagada Weaving na yan, malapit na kayo dun sa pinaka-downtown nya. Okay, so ito na yung hospital na pinuntahan namin kaninang umaga. Ito na yung downtown. Kung naaalala nyo kanina nung nag-withdraw si Mrs. Easy Rider, dito siya bumaba, dito kami bumaba. Niloop natin yung Sagada, tapos dito naman tayo lumabas. Para bumalik tayo, dito tayo bumaba, dito tayo lumusot. Diyan naman din kami. Papasok ulit mamaya para bumalik doon sa aming inn. Go Sagada. So inulit ko, scooters for rent meron dito, yan. Ayan. So pupuntahan na natin yung Cellar Door. Ahon din pala to, pero wala, panis kay puti yan. Kayang kaya. O diba? Dito pa. Ayan. So bakit tayo ng bundok ulit ngayon para puntahan natin yung isang tourist spot. So ito lang talaga ang advantages ng ng nakamotor. Kahit saang probinsya ka pumunta, hindi mahirap yung magiging biyahe mo, hindi ka ibig sabihin hindi hassle. Talagang anytime pwede mo agad puntahan na hindi ka na magre-rent ng kung ano pang sasakyan. Basta pag sakay mo na motor, pigaan ang silinyador, okay na. Ang lamig na. Ang lamig na naman. Ito. Yan, may sirandaan. Diba? Galing. Kaya ako, di ako nagsisi talaga ni minsan dito sa ating Easy Ride 115 eh. Tignan nyo naman, no? Tignan nyo naman yung servisyo sa akin dito, sa amin. Grabe na. Kaya sasabihin sa akin nung may nagtanong sa akin, kung para sa akin daw, bawi na ba ako sa ginastos ko rito nung binili ko to. Sabi ko, sulit na yan. Sa dami ba naman ang pinuntahan namin yan. Sulit na yung halaga na yan na binayad namin dito sa motor na to. Puro twisties na naman. Ay, sawa, mauumay ka dito sa twisties. Umay na. Sagada Cellar Door. Ayan, oh. Ano bang daan yan? Mag-o-off-road tayo. Ay, kinakawawa mo si puti. Ay, nako. Ginawa mo na namang off-road. Ay. Ayun. May kaperangkot na daan. Galing talaga nung setup ni Master GY6 ako. Kumukusa siya. Grabing ahon. Ha? Ito yung papasok sa bukas. Di ba, kagubatan. Cellar Door. Ayan, tama yung pinasok natin. Yeah, boy. Si dire-diretso yung akyat natin, mga idol, oh. Matindi. Pagalingan na lang ng driver yan. Yeah, boy. Yes. Wawa na si puti. Kaya ka nai-stress sa akin kung saan mo dinadala. Nai-stress ako sa'yo kung saan mo dinadala si puti. Ay, salamat naman at okay na naman si puti. Good job.
Right, nandito pa rin tayo sa cellar door. Usok ko yung bibig ko. Dito sa Sagada. Ayan. Tama natin si Mrs. Rider. At si Bagwa. Ha? Bagwa? Napakalaking aso. It's Magwa. It's not Bagwa. It's Magwa. Sa mga pupunta rito, sigurado makikita niyo tong aso na to. Ayan, ito, nag-chill kami rito nito. Ayan. Easy. Oh, ito, bira na naman tayo gumawa nito, pero Sagadin mo na. sagadin mo na dito sa Sagada. Ito, bibigyan ko kayo na marirecommend na maiinom na beer, itong hazy. Yan, masarap. Siguro pang ano ko na to, pang 3 baso ko na to. Pero masarap. Medyo natutal ako kasi lasing yata ako. Ang isa sa pinupuntahan nila rito, itong bonfire dito, ayan. Usok! Oh, usok! Ang sakit sa mata. Na-enjoy namin yung last night namin dito sa Sagada. Hindi man lahat namin napuntahan sa ngayon, pero babalikan pa rin namin to. At babalik kami rito. Balik din tayo dito sa Amlangan Lodge. So sakto, ngayong caretaker dito, di ko alam, may ari yata si Kuya. Umiinom siya dun ng ano. Hindi 4 kantos maliit dun 2x2 ang tawag nila. So, akitin natin dun, makisama tayo. Dahil sa malamig ang panahon, mukhang kailangan nga natin tumikim nun. So, talagang so far na-enjoy ko rito sa Sagada. So, yung 2x2 na yan, or yung gin na yan, ay madalas ko rin yung gin puro na-experience sa mga kapatid natin dyan sa Ilocos region. Pag pumupunta ako, yan ang paborito nila Pero dito, sa tingin ko, yung beer na ininom namin kanina, hindi umubra. Para talagang iba yung lamig, hindi kaya. Akitin natin si Kuya. Ayan. Dito kami sa Gedli. Iinom kami nito. Siyempre, kasama natin yung mga taga rito, di ba Kuya? Oo, naman sir. Si Kuya Ramos yan. Tatagay kami rito. Kuya Jess, hintayin natin. Ayan, dito lang tayo sa Gedli. Sagada Coffee Shop. Ayun. Ito na yung last day natin dito sa Sagada. Lunch lang kami. Then, babiyahe na tayo from Sagada to Baguio City. So, malamang may mga 5 to 6 hours pa yung biyahe natin. At ito, kasama natin sa puti. Until now, okay pa naman siya. Wala naman tayo naging aberya. Maliban na lang dun sa brake master niya. Yan, yung repair kit niya. Nagka-problema dun ng konti. Siguro, kita-kita na lang tayo mamaya. Kasi magbabiyahe pa tayo. Yung panahon dito, medyo iba-iba. Umaambon, umuulan. Medyo naapektuhan yung biyahe natin. Ride safe sa amin. Highest point, Philippine Highway System. Elevation, 7,400 feet. Ayun! Sa wakas narating din natin. Oh my God. Nakakatakot. Tara na, nakamotor naman tayo. Oh, grabe. Sa highest point talaga tayo. Okay, ilang oras na lang siguro nasa Baguio na tayo. Sa gilid tayo ng bangin nag-off-road. Oh, yeah! Welcome to Benguet. Ayun, Session Road, Baguio City. Nasa taas na tayo ng bundok. Ito yung mga hindi natin na-explore na lugar na ngayon lang natin napuntahan. We are now entering Baguio City! Yehey! Shoutout sa mga food pandaray na yun. At matagal na rin akong ini-invite na bumalik dito sa Baguio. Inabot ni Mrs. Easy Rider na marating ko ngayon. Hanggang dito, nandun pa rin yung mga fans. Sinusundan talaga tayo. Sulitin mo yung